Ang pagdiwang ng mga timbangag dahil sa dumating na ang warrant of arrest ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa naman palang ilegal at hindi legal. Bulok na talaga ang batas ng Pilipinas. Sino nga ba ang nagpapahuli ni ex-President Duterte? Walang iba kundi si Bongbong Marcos at kanyang mga kasama sa gabinete. Dahil ang ICC hindi yan mag-release ng arrest warrant kung hindi pinirmahan ni Bongbong Marcos. Tama kaya ang ginawa ng ICC na hulihin ang dating Pangulo ng Pilipinas na si ex-President Duterte. Nang dahil sa ilegal na droga noong siya ay umupo sa Malacanang bilang presidente ay nangyari sa kanya ang hindi natin inaasahan na ang ipinaglalaban lang naman ng ating Pangulong Duterte ay mapaganda ang buhay ng mamayang Pilipino. Kaya naman naglunsad lang naman ang ating Pangulo ng isang batas na paghihigpit laban sa mga taong mas asama na wala nang ginawa sa bansang Pilipinas kundi magkalat ng drugs, gumawa ng krimen panggulang sa mga mamayang Pilipino. At bilang isang Pilipino ako ay lubos humahanga sa kanyang kakayahan na noong si ex-President Duterte ang namumuno sa bansang Pilipinas ay ang mga masasamang tao ay natakot sa kanya. Ngayon nalaman natin na ang bansang Pilipinas ay walang matibay na batas para sa ating bansa. Bakit kailangan pa natin magpaalipin sa mga banyaga na kung tutuusin wala namang maganda na ibunga sa ating bansang Pilipinas? Kung patuloy natin suportahan ang mga dayuhan na manghihimasok sa ating bansa, tayo ay ginawa nilang mangmang. Balikan natin ang ating Pangulong Duterte bilang isang Pilipino. Huwag tayong pumayag na dalhin siya ng ICC at elitest ang kanyang kaso. Ang nangyari ngayon kay President Rodrigo Duterte ay isang illegal na paghuhuli dahil hindi dumaan sa proseso ng gobyerno ng Pilipinas. Nakikita natin na ang mga banyaga ay hindi nirerespeto ang batas ng Pilipinas at sinabi ng mga abogado ni Pangulong Duterte na si Attorney Panelo, kung may kaso man ang President laban sa war on drugs, handa siyang humarap basta dito sa Pilipinas LLTs. Ang kaso niya at ito ay hindi ginawa ng gobyerno ng Pilipinas dahil ang namumuno ngayon ay naging mortal na kalaban ng mga Duterte. Walang iba kundi si Bongbong Marcos, Trillians at Tamba, pati na ang iba niyang mga kasama. Naging miyembro pa nga ng NPA na si Castro ang isa pang danghilan kung bakit puwersa nila Bongbong Marcos na hulihin na talaga si Pangulong Duterte dahil sa paparating na election. Dahil ang akala ng mga Team Marcos pag nakulong si ex-President Duterte ay hihina ang kanyang mga kalyasan. Kaya ginipit nila ang mga Duterte ngayon. Huwag ka tanga Marcos, huwag mong lukuhin ang mga Pilipino. Oo, Pilipino ka, may karapatan kang mamuno sa bansang Pilipinas, pero nakita namin hindi ka bagay maging presidente dahil simulat sa poll nung naging presidente ka wala ka man lang naipatayong project kahit mismo sa baluarte mo. Anong klaseng president